Ang paliwanag sa talatang 1 John 4:8 ay ang sumusunod. Una, ano ang konteksto ng talata? Ang aklat ng First Epistle of John ay isinulat ni Apostol Juan upang palakasin ang pananampalataya ng mga mananampalataya. Noon may mga maling katuruan tungkol sa Diyos at kay Kristo. Kaya malinaw ang mensahe ni Juan. Ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay makikita sa pag-ibig. Hindi sapat ang kaalaman lamang. Hindi sapat ang pagsambalang sa salita. Ang tunay na relasyon sa Diyos ay nakikita sa kung paano tayo magmahal. Pangalawa, whoever does not love does not know God. Malinaw at diretso ang pahayag. Kapag walang pag-ibig sa puso, hindi pa tunay na nakikilala ang Diyos. Hindi sinabing, whoever does not sing, whoever does not preach, whoever does not attend church. Ang sinabi ay does not love. Ibig sabihin, kung tayo ay madaling magalit, kung tayo ay mapagtanim ng galit, kung wala tayong malasakit sa kapwa, kailangan nating suriin ang ating relasyon sa Diyos. Pangatlo, because God is love. Hindi sinabi na God has love. Ang sinabi ay God is love. Ibig sabihin ang pag-ibig ay hindi lang ginagawa ng Diyos. Ito ang kanyang likas na katangian. Makikita ito sa paglikha niya sa mundo, pagpapatawad niya sa mga makasalanan, pagbibigay niya ng kanyang anak para sa atin. Ang pinakadakilang patunay ng pag-ibig ng Diyos ay si Jesus Christ, ang kanyang sakripisyo para sa ating kaligtasan. Pang-apat, ano ang uri ng pag-ibig na tinutukoy? Ang pag-ibig na tinutukoy dito ay hindi lang emosyon. Hindi ito basta kilig o pansamantalang pakiramdam. Ito ay pagmamahal kahit mahirap, pagpapatawad kahit nasaktan, pagbibigay kahit walang kapalit. Ito ang tinatawag na selfless love, pag-ibig na handang magsakripisyo. Panglima, paano natin ito maisa sa buhay? Narito ang praktikal na paraan. Magpatawad agad, magpakumbaba, tumulong kahit walang nakakakita, magmahal kahit hindi ka mahal pabalik. Dahil kung ang Diyos ay pag-ibig at tayo ay kanyang mga anak, dapat makita sa atin ang kanyang katangian. Panganim pangwakas na mensahe, ang 1 John 4:8, ay paalala na ang sukatan ng tunay na pananampalataya ay pag-ibig. Hindi karangyaan, hindi posisyon, hindi dami ng alam sa Biblia, kundi ang puso na marunong magmahal. Kapag tayo ay nagmamahal, nakikilala natin ang Diyos, naipapakita natin ang Diyos, at naipapasa natin ang liwanag ng Diyos sa iba. Panalangin, Amang mapagmahal, ikaw ang tunay na pag-ibig. Turuan mo po akong magmahal tulad ng iyong pagmamahal, hindi makasarili, hindi mapagmataas, kundi mapagpatawad at maunawain. Linisin mo ang aking puso sa galit at inggit. Palitan mo ito ng kabutihan at malasakit. Tulungan mo akong ipakita ang iyong pag-ibig sa aking pamilya, kaibigan at maging sa aking kaaway. Kapag nahihirapan akong magmahal, ipaalala mo sa akin na ikaw ang pag-ibig at ang sinumang nagmamahal ay nakakakilala sa iyo. Naway ang aking buhay ay maging salamin ng iyong walang hanggang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Please support the Bible Verse of God by subscribe, follow, like, and share. May God bless us all. To God be the glory.